Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message or ang angel number mo. Ang reading natin ngayon ay patungkol sa ano ang mangyayari pagkatapos ng 4 months. Ano ang may encounter at dapat iwasan or ingatan. Six, love, harmony, relationship. Ang pinatutungkulan nito guys, yung personal responsibility mo sa family mo, sa personal mong buhay, sa material, at saka spiritual. Gamit naman itong mystical cards, alamin natin kung ano pang message na ipapakita sa iyo. Sa mga cards na ito, pinapakita na ibalik mo yung pagmamahal mo sa sarili mo. At saka wala kang kasalanan sa kung ano man yung nangyari sa buhay mo or sa relasyon mo sa kapwa. Lahat posible na maayos, lalo na sa tamang panahon. Kasi may ilang Gemini na nawawala yung tiwala mo sa sarili, na feeling mo hindi ka maganda, hindi ka gwapo. Nauuna pang swertihin yung iba kesa sa iyo. Pero nasa timing ang lahat. Yung para sa iyo ay paparating pa lang. Yung mga challenges na nangyayari sa iyo, hindi yan dumarating para patigasin yung puso mo. Maging malaya at saka i-open ang puso at isip sa mga nangyayaring iba't ibang sitwasyon sa iyo. Lahat tayo nilikha ni God ng lovable. Kaya huwag mong isipin na nahuli ka or wala kang katangian ng iba. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Queen of Cups, 9 of Cups, 6 of Cups. Inuulit-ulit sa tatlong cards na ito na kailangan magkaroon ng self-love, ano man ang gender mo. Sa totoo lang, pinapakita pa rin naman sa cards mo na kontento ka sa buhay mo, pero yung tingin mo parang kulang. At patuloy mo itong hinahanap at matatagpuan mo. Meron ding good news na paparating na posibleng matagal mo na itong hinihintay or minamanifest. Posibleng patungkol to sa pag-aaral mo or pag-aaral ng anak mo. Ang iba naman ay magkakaroon ng success sa career o kaya sa ina-applyan mong trabaho. Sa career o negosyo ay magkakaroon ng teamwork. Kung ikaw lang mag-isa nagtataguyod ng negosyo mo, may mga tumutulong sa iyo na posibleng loved ones mo or kaibigan. Mas may enjoy mo yung koneksyon o relasyon mo sa kapwa mo kesa sa trabaho or sa negosyo. At saka may mga Gemini din na nai-enjoy mo yung trabaho mo or negosyo. At saka itong trabaho mo or negosyo mo ang pinagkukuhaan mo ng mga kailangan mo na pangmaterial.
mas magiging successful ka pa at saka marami kang matututunan. Ang ilang single, yung family mo or katrabaho o kaya kaibigan ang nakatulong sa'yo para makamove on. Itong additional card ang alamin muna natin na gagamitin natin to mamaya para sa health. Ang Page of Cups. Itong Page of Cups ay good news pa rin ang darating sa buhay mo. Ipinapaliwanag ng card na ito na nawala na kasi yung mga negatibong sitwasyon sa buhay mo at saka nakapagdesisyon ka na ng tama para sa sarili mo. Kung hindi pa ito nangyayari sa iyo ngayon, in the near future, ito yung mangyayari. Maybe dahil sa meron ka pang kailangang pagdaanan bago yung achievement mo sa buhay. Marami ka pang ma-achieve sa karir mo, negosyo, sa love life, or sa pag-aaral mo. Patungkol kasi yung card sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Ang ilan sa relationship, tuloy-tuloy na committed at happy ang relasyon nyo ng person mo. Hindi makakaapekto sa relasyon nyo kung ano man yung konting problema sa personal na buhay. At saka para sa ilang single, dahil sa nagkaroon ka na ng self-love, hindi mo nahahayaan pa na maulit kung ano man yun nangyari sa nakaraan. Two of Wands, Seven of Cups, Nine of Swords, in reverse. Sa mga cards na ito ay pinapakita na magiging iba naman yung focus mo. Tuloy-tuloy ang self-love at saka tuloy-tuloy yung magandang development na nangyayari sa buhay mo. Kung may mga Gemini na nagkakaroon ka ng pagdududa sa sarili o kaya yung kawalan ng pag-asa, hindi ito yung tamang panahon para mag-give up. Bibigyan ka pa rin ng chances at maraming choices ng universe. Kasi matatapos mo na yung mahirap na sitwasyon sa buhay mo. At saka itong lahat ng cards mo ipinapakita puro positive na nagmumula sa mga taong totoong nagmamahal sa iyo at saka sumusuporta. Sa money or financial, magkakaroon ka ng stability, magiging secure yung money na magkakaroon ka. Ang ilan sa inyo meron kang financial advisor, yung marunong sa money, kung paano ito padamihin, ang iba naman sa bangko. Kasi may mga Gemini na pagpaplanuhan mo kung paano mag-invest. Pero syempre guys, huwag mong i-focus yung sarili mo sa financial lang. Kasi marami pang opportunity na darating sa iyo. Na para mas mapalago mo pa yung kita mo. Or financial na meron ka. Para sa ilang single, nakadalawang cards ka na marami kang pwedeng pagpilian kung sino yung next na makakarelasyon mo. Na kahit bumalik pa yung past mo, hindi mo na siya mapapansin. Mas focus ka sa sarili at saka sa mga bago. Itong additional card na The Magician in reverse. Nakadalawang cards ka na nawawalan ka ulit ng kumpiyansa sa sarili mo, lalo na kapag meron kang pinagpipilian. O kaya may mga taong alam mong nililinlang ka or naloko ka. Mas maigi na mag-stop ka muna sa situation. Huwag mo muna itong harapin. Lalo na kung hindi ka ready at hindi mo alam kung ano yung susundan mo.
At saka ano man yung negatibong dumating sa buhay mo, huwag ka matakot kasi hindi ka naman nawawala sa tamang direksyon. Ang dasal at saka ang paniniwala mo ang mag-guide sa iyo. Para sa mga nasa relationship, ito yung iwasan mo dahil nga sa matagumpay yung buhay nyo ng person mo, umiwas sa skandalo. Kasi kung ano man yung achievement na nakamit nyo ng person mo, mababaliwala. Kaya mas gamitin ang isip. Page of Cups, The Magician in Reverse, at saka itong Five of Pentacles. Ito yung mga cards natin para sa health. Pinapayuhan ka ng mga cards na ito na sa future, hindi lahat ng nakamit mo ay mananatili. Dumidepende na lang ito sa mga aksyon na ginagawa mo at saka sa mga desisyon. Nakadalawang cards ka na kasi nasa future na tayo guys na kung hindi ka mag-iingat, nakadalawang cards na merong manloloko sa iyo. Posibleng malapit ito sa iyo, pwedeng kaibigan mo or family member. At saka nga pala kasama yung third person. At saka pinapayuhan din na kung nahanap mo na yung taong mapagkakatiwalaan mo, magstay ka sa kanya. May third person kasi na ang habol ay yung magandang kapalaran na meron ka. Kaya habang maganda yung natatamasa mo, i-keep mo yan na ikaw at saka yung person mo yung makikinabang. O kung single ka, huwag mo hayaan na yung iba yung makinabang. Dapat ikaw. Sa kalusugan, ang ilang Gemini ay good health. Pero kung meron kang health issue na hindi mo na alam or mawari yung totoo at saka hindi, kailangan mo magpatingin. Kasi may ilang Gemini na nakakasurvive ka kahit gaano man kahirap yung nangyayari sa buhay mo. Pero may ilan din na hindi talaga kaya. At saka, wag nang ungkatin kung ano yung nangyari sa nakaraan. Mas isipin yung positive at saka kung ano yung nangyayari ngayon. Nakadalawang cards ka rin naman para sa healing. Kaya malalagpasan mo ito. Para sa ilang single, naka-3 cards ka na iniisip mo na hindi ka makaka-attract ng person na para sa iyo. Pero katulad mo, namimili din yung potential person na para sa kanya. Kaya dapat maintindihan mo din na katulad mo, meron ding ayaw at gusto yung person. Sa past, sa present, nagkaroon ka na ng karelasyon, pero sa future, ito yung pahinga mo. Sulitin mo yung pahinga mo. At saka kapag hindi ka nagugustuhan ng potential person, huwag mo itong damdamin. Ibig sabihin, hindi pa talaga siya yung ibibigay sa'yo ng universe. At saka huwag kang mawala ng pag-asa. Naka-4 na cards ka na. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo kasi connected kayo sa isa't isa. Itong cards ng person mo pinapakita na nakapag-desisyon ka na wala ng second chances para sa mga nangyari sa nakaraan. Kung siya ang nagkamali, alam niya na ganito yung magiging desisyon mo. Pero itong person mo, nag-iisip pa rin siya na kumontak sa'yo or yung magkita kayo. Mga plano pa lang. Pero posible pa rin na ang ilan sa inyo magkikita pa rin kayo ng person. At alam ng person mo na marami siyang atraso sa'yo na kailangan niyang kaharapin. Hindi ka man involved na or pwedeng kasali ka pa rin sa situation.
Nakatatlong cards ka na para sa ending. At saka maraming naging dahilan yung breakup nyo ng person mo. Ang ilan sa differences, oras, or sa betrayal. At pinapakita sa card na yung person mo ang nag-iisip kung ano yung dapat niyang gawin para maging maayos muli or magkaroon kayo ng koneksyon. Pero pinag-iingat ka ng cards na ito dun sa person mo na gustong magbalik sa iyo. Sa bagay sa tarot cards pinakita na hindi mo na to bibigyan ng atensyon na mas makakabuti sa iyo. Naka-4 na cards ka na para sa betrayal. At itong problema na paparating sa iyo or sa person mo, nakatadhana. Depende yan guys sa kung ano yung nagawa mong tama or mali. Pero kapag tama yung nagawa mo, hindi mo dapat alalahanin. Kasi yung darating sa'yo na challenges ay lesson. Hindi siya karma. Kasi sa mga naunang cards mo, maganda yung sinasabi na kinakailangan mo ng healing at saka pahalagahan ng sarili. Na inuulit lang ulit dito sa mga huling cards natin. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Gemini, Taurus, Aquarius. Idagdag ko lang para sa mga nasa relationship na kung meron kayong personal problem, lalo na sa financial, pag-usapan nyo to ng person mo. Para in the future, hindi ito maging malaking issue or maging hadlang sa relasyon nyo ng person mo. F, S, X, G, D, N, A.